Magandang tanghali po sa inyong lahat mga kaibigan. Kamusta po kayo? Nawa po ay laging nasa mabuting kalagayan lamang po tayong lahat. At salamat po sa Panginoon dahil ang araw na ito ay isa naman pong araw na punong-puno ng himala ng Diyos. Bakit himala? Dahil muli na naman po tayong nagising at tayo po lahat ay patuloy na iniingatan ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, muli ay inaanyayahan ko po kayo na samahan ako at sabayan sa pagbabasa po ng salita ng ating Panginoon. Nung nakarang araw po ay nagtapos po tayo sa unang Samuel chapter 16. Doon po tayo nagtapos sa chapter 16 at ngayon naman po ay nandito pa rin po tayo sa unang Samuel at ang chapter 17 naman po ang ating babasahin. Kaya mga kaibigan, patuloy ko pong hinihiling ang gabay ng ating Panginoon at ang presensya at kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na tayo po ay samahan ng Panginoon sa oras na ito at habang binabasa natin ang kanyang salita ay tulungan naman po tayo ng Holy Spirit na maunawaan po natin ang salita ng Diyos. Kaya hindi ko na po talaga patatagalin. Sisimulan ko na po ang chapter 17. Unang Samuel, chapter 17. Ang title po nito, ang hamon ni Goliath. Ang mga Filisteo ay nag-ipon-ipon sa Suko sa lupain ng Juda upang digmain ang Israel sa Ephes Damim. Sila nagkampo sa pagitan ng Suko at Azeka. Si Saul naman at ang mga Israelita ay nagkampo sa may libis ng Ila. Katapat ng mga Filisteo, magkaharap ang dalawang pangkat. Ang mga Filisteo ay nasa isang gulod at nasa kabila naman ang mga Israelita. Ang nakapagitan sa kanila ay isang lambak. May isang mahusay at matapang na mandirigma ang mga Filisteo. Siya ay buhat sagat, ang pangalay Goliath. May siyam na talampakan ang kanyang taas, tanso ang kanyang helmet. Gayon din ang baluti na tumitimbang ng 166 na libra. Tanso rin ang baluti sa kanyang binti at hita. Ganyan din ang tabak na nakasakbat sa kanyang balikat. Ang tagda ng sibat niya ay sinlaki ng baras ng kariton at bakal naman ang ulo nito na tumitimbang ng 20 libra. Nasa unahan niya ang kanyang tagadala ng kalasag. Sumigaw si Goliath sa mga Israelita, "Bakit kailangan pang maglaban tayong lahat? Pumili na lang kayo ng ilalaban sa akin. Kapag ako'y natalo, alipinin ninyo kaming lahat. Ngunit pag siya naman ang natalo, kayo ang aalipinin namin. Hinahamon ko kayo, mga Israelita. Pumili kayo ng ilalaban ninyo sa akin." Nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, nasiraan sila ng loob at natakot si David sa kampo ni Saul. Nang panahong iyon, mahina na dahil sa katandaan si Jesse. 8 ang anak niyang lalaki, si David ang pinakabata, sina Eliab, Abinadab at Sama. Ang 3 pinakamatanda sa kanyang mga anak ay nakikipaglabang kasama ni Saul. Samantalang siya'y kasama ni Saul sa pakikidigma, si David ay nagpaparoot parito kay Saul at sa Bethlehem para alagaan ang mga tupa ng kanyang ama. Noon ay 40 araw nang hinahamon ni Goliath ang mga Israelita. Isang araw, inutusan ni Jesse si David, "Anak, dalhin mo sa iyong mga kapatid itong binusang trigo at 10 tinapay. Itong 10 keso ay ibigay mo naman sa pinakapuno nila. Tingnan mo tuloy ang kalagayan nila at ibalita mo sa akin ang 3 anak ni Jesse ay kasama nga ni Saul at ng mga Israelita sa lambak ng Ila at nakikipaglaban sa mga Filisteo." Kinabukasan, maagang nagbangon si David. Ipinagbili niya sa iba ang mga tupang inaalagaan at nagpunta sa lugar ng labanan. Taglay ang pagkaing padala ng kanyang ama. Nang dumating siya roon, palakad
Palakad na ang buong hukbo at inihiyaw ang kanilang sigaw pandigma. Nagharap na ang mga pangkat ng Israelita at ng mga Filisteo. Iniwan ni David sa tagapag-ingat ng kagamitan ng kanyang dala at tumuloy siya sa larangan upang tignan ang kanyang mga kapatid. Samantalang sila'y nag-uusap, tumayo na naman si Goliath sa unahan ng mga Filisteo at hinahamon uli ang mga Israelita. Narinig ito ni David nang makita ni Goliath. Nagtakbuhan ang mga Israelita sa laki ng takot. Sinabi nila, narito na naman ang mahamon sa atin araw-araw. Sino mga makapatay sa kanya ay gagantimpalaan ng hari, bibigyan ng kayamanan at ipakakasal sa prinsesa, at ang kanyang sambahayan ay hindi nasaklaw ng sapilitang paglilingkod sa hukbo ng Israel. Itinanong ni David sa mga katabi niya, ano raw ang gagawin ng hari sa sinumang makapapatay sa Filistiyong iyon para maalis sa kahihiyan ng Israel? At sino ba siyang hahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? Tulad ng narinig mo, ganon ang gagawin ng hari na makapapatay sa Filistiyong iyon, sagot ng mga kausap niya. Narinig pala ni Eliab ang kanilang pag-uusap at nagalit kay David. Ano bang ginagawa mo rito? Paggalit niyang tanong. Ilan-ilan na ang ating tupay, iniwan mo pa. Alam ko kung bakit ka naparito. Hindi ka nasisiyahan na magpasto lang ng tupa. Ibig mong manood ng labanan. Sumagot si David, bakit? Ano ba ang ginawa ko? Nagtatanong lang naman ako. Tinalikburan niya si Eliab at nagtanong sa iba, ngunit ganun din ang sagot sa kanya. Nakarating kay Saul ang sinabi ni David at ipinatawag niya ito. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, di po tayo dapat masiraan ng loob dahil ang sa Filistiyong iyon, ako ang lalaban sa kanya. Sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Filistiyong yun. May gatas ka pa sa labi, samantalang siya'y isang kilabot na mandirigma, ngunit mapilit si David. Sinabi niya, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o uso, tinutugis ko ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako, hinahawakan ko siya sa panga at pinapatay. Marami na po ako napatay ni leon at uso. Mapapatay ko rin po ang Filistiyong iyon pagkat ang hinahamak niya ay ang hukbo ng Diyos ng nabuhay. Idinugtong pa ni David, ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga uso ay siya rin magliligtas sa akin sa Filistiyong iyon. Kaya't sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at patnubayan ka nawa ni Yahweh. At ipinasuot niya kay David ang kanyang kasuotang pandigma, ang helmet at ang baluting tanso. Pagkatapos, isinakpat ni David ang tabak ni Saul at sinubukang lumakad, ngunit hindi siya halos makahakbang pagkat hindi siya sanay sa ganoong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ang mga ito. At hinubad niya ang nasabing kasuotan. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, isinilid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Natalo ni David si Goliath. Verse 41, si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David. Sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata, na makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakutyang tinanong, anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo? At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, halika nga rito't nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop. Sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa ngalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipakakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay at makikita ng lahat na narito na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Siya ay makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin. Nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David. Habang dumudukot ng bato sa kanyang supot, tinirador
niya si Gulayat at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Gulayat ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Gulayat sa pamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak. At patakbong lumapit si David. Tumayo sa likod ni Gulayat, binunot ang tabak nito at pinugutan ang ulo. Nang makita ng mga Filisteo na patay na ang kanilang bayani, sila'y nagtakbuhan, naghiyawan naman ang mga Israelita, lusob, lusob, mga kasama. At tinugis nila ang mga Filisteo hanggang sa Gat. Sa may pagpasok ng Ekron, naghambalang sa daan ang bangkay ng mga Filisteo mula sa Araim hanggang sa Gat at Ekron. At nang magbalik ang mga Israelita, buhat sa pagtugis sa mga Filisteo, hinulughog nila ang kampo ng mga ito at kinuha ang lahat ng kanilang maibigan. Dinala ni David sa Jerusalem ang ulo ni Gulayat, ngunit iniuwi niya ang mga sandata nito. Iniharap si David kay Saul. Nakita ni Saul nang sinusugod ni David si Gulayat. Itinanong niya sa pinakapuno ng kanyang hukbo, Abner, kaninong anak ang batang yon? Hindi ko po alam. Kamahalan, sagot ni Abner. Kung gayoy ipagtanong mo kung kanino siyang anak, utos ng hari. Nang magbalik si David na dala ang ulo ng Filisteo, sinalubong siya ni Abner at sinamahan sa hari. Dala pa rin ang ulo ni Gulayat at tinanong siya ni Saul, kanino kang anak binata? Sumagot si David, kay Jesse po na taga Bethlehem. Chapter 18, si David at si Jonathan. Nakita ni Jonathan si David matapos itong makipag-usap sa kanyang ama, at ito'y napamahal sa kanya tulad ng pagmamahal niya sa sarili. Mula noon, hindi na pinauwi ni Saul si David dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David. Isinumpa niya na sila'y magiging magkaibigan habang panahon. Ibinigay niya kay David ang kanyang balabal at kagamitang pandigma, pati ang kanyang tabak, pana at pambigkis. Nagtagumpay si David kahit sa ang labanan ay ipadala ni Saul, kaya siya ay ginawa nitong puno ng mga kawal. Ang pagkataas niya sa tungkulin ay ikinagalak ng buong Israel mula sa pangkaraniwang mamamayan hanggang sa mga pinuno sa palasyo. Nainggit si Saul kay David. Matapos mapatay ni David si Gulayat, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga pandereta at alpa. Ganito ang kanilang awit, libo-libo ang pinatay ni Saul at ang kay David naman ay 10,000. Nagalit si Saul at naisaloob niya, kung sinasabi lang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang ay siya ang kilalanin nilang hari. At mula noon, naging mainit na ang mata niya kay David. Kinabukasan, si Saul ay pinasukan ng masamang espiritu at nagmistulang baliw, kaya tinugtog ni David ang kanyang alpa tulad ng ginagawa niya araw-araw. Hawak noon ni Saul ang kanyang sibat at makalawang sinibat si David pagkat ibig niya itong patayin, ngunit kapwa na ilaga ni David. Si Saul ay natakot kay David pagkat nadama niyang hindi na siya, kundi ito na ang pinapatnubayan ni Yahweh. Kaya para malayo ito sa kanya, ginawa niya itong pinuno ng 1,000 kawal. Pinangunahan ni David ang kanyang mga tauhan at saan man mapalaban ay nagtatagumpay pagkat pinapatnubayan siya ni Yahweh. Dahil dito, lalong nasindak sa kanya si Saul. Sa kabilang dako, si David ay lalong napapamahal sa buong Israel at Juda dahil sa kanyang pagtatagumpay laban sa mga kaaway. Napangasawa ni David ang anak ni Saul. Minsay sinabi ni Saul kay David, ipakakasal ko sa iyo ang anak kong si Mirab kung maglilingkod ka sa akin ng tapat at buong giting mong ipagtatanggol ang bayan ng Diyos. Ang talagang ibig niya, si David ay mapatay ng mga Filisteo upang mawala na ito sa kanyang landas. Sumagot si David, sino ang aking mga magulang at sino ako upang maging manugang ng hari? Ngunit nang dumating ang araw na dapat tuparin ni Saul ang pangako niya kay David, ipinakasal niya si Mirab kay Adriel na taga Meholat. Si Saul ay may isa pang anak na babae, si Michal.
Umiibig siya kay David at natuwa si Saul nang malaman ito. Sa loob-loob niya, si Michal ang sangkapanin ko upang maipapatay ko si David sa mga Filisteo. Kaya sinabi niya kay David, ngayon talagang magiging manugang na kita. Pinasapakat pa ni Saul ang kanyang mga tauhan sa palasyo upang hikayatin si David. Ipinasabi niya, mahal na mahal ka ng hari, pati ng kanyang mga tauhan, kaya pumayag kang maging manugang niya. Nang marinig ito ni David, sumagot siya, maaari ba akong maging manugang ng hari, gayong ako'y mahirap lamang at walang kabuluhan? Sinabi nila kay Saul ang sagot ni David. Ipinasabi naman uli ni Saul, sabihin ninyo na wala akong hihinging dote kundi 100 pinagtulian ng mga Filisteo bilang paghihiganti sa kaaway. Iniisip ni Saul na ito na ang pagkakataong mapatay ng mga Filisteo si David. Nang marinig niya ito, natuwa siya, pagkat kung magawa niya ito ay maaari na siyang maging manugang ng hari. At bago dumating ang takdang araw, nilusob niya at ng kanyang mga tauhan ang mga Filisteo at nakapatay sila ng 200. Ang pinagtulian ng mga ito'y dinala niya sa hari, dahil dito ipinakasal sa kanya si Michal. Lalong naniwala si Saul na si David ay pinapatnubayan ni Yahweh at nakita niya kung gaano ito kamahal sa anak niyang si Michal. Kaya't lalo siyang nasindak kay David at lalo niya itong kinamuhian. Si David ay nagtatagumpay, ito'y makikipaglaban sa mga Filisteo at sa lahat ng tauhan ni Saul, siya ang nagkamit ng pinakamaraming tagumpay, kaya lalo siyang napatanyag. Chapter 19, namagitan si Jonathan kay Saul para kay David. Minsan, nasabi ni Saul kay Jonathan at kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, binabalak ang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga magtago ka sa isang lugar. Yayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos namin mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David? Gayong wala namang ginagawang masama sa inyo, hindi ba't pinakikinabangan ninyo siyang mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at niloob naman ni Yahweh na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang, bakit ninyo siya papatayin? Gayong wala siyang kasalanan. Dahil dito, nagbago ng isip si Saul. Sinabi niya, naririnig ni Yahweh, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari, sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa niya si Jonathan sa hari at tulad ng dati, naglingkuran niya ito. Iniligtas ni Michal si David. Muling nagkaroon ng labanan ang mga Israelita at mga Filisteo. Sinalakay ni David ang mga Filisteo at nalupig niya ang mga ito. Kaya ang mga natirang buhay ay nagsitakas. Minsan, muling inalihan ng masamang espiritu si Saul, nakaupo siya noon at hawak ang kanyang sibat, samantalang si David ay tumutugtog ng alfa. Walang ano-ano, sinibat niya si David sa kabutihang palad, nakailag ito at ang sibat ay tumusok sa dingding. Dahil dito, patakbong tumakas si David. Kinagabihan, pinabantayan ni Saul ang buhay ni David at balak na patayin kinabukasan. Kaya't sinabi ni Michal, David, tumakas ka ngayong gabi, kung hindi papatayin ka nila bukas, at pinaraan niya ito sa bintana para makatakas. Pagkatapos, kinuha ni Michal ang Diyos-Diyosang pambahay at siyang inihiga sa kanilang higaan. Ang ulo nito'y binalot niya ng balat ng kambing saka kinumutan. Nang dumating ang mga inuutosan ni Saul upang kunin si David, sinabi ni Michal, may sakit siya. Pinabalik ni Saul ang kanyang mga sugo, lakip ang bilin. Buhatin ninyo, pati higaan niya at ako ang papatay sa kanya. Nagbalik na ang mga sugo ay ang Diyos-Diyosang balot ng balat ng kambing, ang ulo at may kumot. Tinawag ni Saul si Michal, bakit mo ako nilinlang? Bakit mo pinatakas ang aking kaaway? Sumagot si Michal, papatayin niya ako kung hindi ko siya pababayaang tumakas. Tumakas nga si David at nagpunta kay Samuel sa Ramah. Sinabi rito ang lahat ng ginawa sa kanya ni Saul. Sumama siyang umuwi
kay Samuel sa Nayot at doon nanirahan. May nagsabi kay Saul, si David ay nasa Rama sa Nayot at nagsugo ito ng mga utusan upang hulihin si David. Ngunit nang makita ng mga sugo ni Saul ang mga propetang nagsisigawan at nagsasayawan sa pangunguna ni Samuel, nilikuban din sila ng Espiritu ng Diyos at sila'y nagsigawan at nagsayawan na rin. Nang mabalitaan ito ni Saul, nagsugo siya ng isa pang pangkat, ngunit katulad din ito sa una. Nang magsugo siya ng pangatlong pangkat, ganoon din ang nangyari. Nang magkagayon, siya mismo ang nagpunta sa Rama. Pagdating niya sa may malaking balon sa siko, ipinagtanong niya kung saan makikita sina Samuel at David. Sinabi ng napagtanungan na nasa Nayot ng Rama, sa daan papuntang Nayot. Sumakan yung Espiritu ng Diyos, kaya siya'y nagsasayaw at nagsisigaw hanggang sa makarating ng Nayot. Pagdating doon, hinubad niya ang kanyang kasuotan, nagsisigaw at nagsasayaw. Nakasama sina Samuel, doon nagsimula ang kasabihang si Saul pala'y propeta na rin. Ang sumpaan ni David at Jonathan. Chapter 20. Si David ay tumakas sa Nayot ng Rama at nakipagkita kay Jonathan. Itinanong niya rito, ano ba ang ginawa kong masama? Ano ba ang kasalanan ko at ibig akong patayin ng iyong ama? Sumagot si Jonathan, hindi totoo iyon, hindi kanya papatayin. Anumang balak niya ay sinasabi sa akin bago isagawa at wala siyang nabanggit tungkol sa sinasabi mo. Kaya hindi ako naniniwalang gagawin niya iyon. Sinabi ni David, marahil ay hindi lamang niya sinasabi sa iyo pagkat alam niyang magdaramdam ka dahil magkaibigan tayong matalik. Ngunit alam ni Yahweh at alam ko rin ako'y nakabingit sa kamatayan. Tinanong ni Jonathan, ano ngayon ang ibig mong gawin ko para sa iyo? Sumagot siya, bukas ay pista ng bagong buwan at dapat akong kumain kasalo ng hari, ngunit magtatago ako sa bukid hanggang sa ikatlong araw. Kapag hinanap niya ako, sabihin mong nagpaalam ako sa iyo sapagkat ang pamilya namin ay may taunang paghahandog ngayon sa Bethlehem. Kapag hindi siya nagalit, wala nga siyang masamang balak laban sa akin. Kapag nagalit, ibig nga niya akong patayin. Hinihiling ko sa iyong tapatin mo ako alang-alang sa ating sumpaan sa harapan ni Yahweh. Kung may nagawa akong kasalanan, ikaw na ang pumatay sa akin, huwag mo na akong iharap sa hari. Sinabi ni Jonathan, hindi mangyayari yun. Sasabihin ko kung may masamang balak sa iyong aking ama. Itinanong ni David, paano ko malalaman ang kanyang sagot? Sumagot si Jonathan, sumama ka sa akin sa bukid. Pagdating doon, sinabi ni Jonathan, naririnig ako ni Yahweh. Bukas o sa makalawa, sa ganito ring oras, kakausapin ko ang aking ama at malalaman ko kung galit pa nga siya sa iyo. Kung galit, ipapaalam ko sa iyo para makalayo ka. Parurusahan ako ni Yahweh. Kapag hindi ko ginawa ito, patnubayan ka nawa ni Yahweh tulad ng pamamatnubay niya sa aking ama. Kung buhay pa ako sa araw na iyon, huwag mong kalilimutan ang ating sumpaan. Kung ako na may patay na, huwag mo sanang pababayaan ang aking sambahayan. Kung dumating ang araw na lipulin na ni Yahweh ang iyong mga kaaway, huwag ka sanang sisira sa ating sumpaan. Parusahan ni Yahweh ang magtalisira sa ating dalawa. Pinapangako ni Jonathan si David na hindi nito pababayaan ang kanyang sambahayan. Siya ay minahal ni Jonathan tulad ng pagmamahal nito sa sarili. At sinabi ni Jonathan kay David, bukas ay pista ng bagong buwan. Tiyak na hanapin ka kapag wala ka sa iyong upuan. Sa makalawa, magtago ka uli sa pinagtaguan mo noon sa tabi ng malaking bunton ng bato. Kunwari ay magsasanay ako sa pagtudla. 3 beses akong tutudla sa tabi ng taguan mo. Pagkatapos, ipahanap ko iyon sa isa kong utusan. Kapag sinabi kong nasa gawi rito ang mga palaso, lumabas ka sa pinagtataguan mo at tiyak na walang panganib. Ngunit kapag sinabi kong nasa gawi roon, tumakas ka na pagkat iyon ang nais ni Yahweh. At tungkol naman sa ating sumpaan, saksi natin si Yahweh. Nagtago nga si David sa lugar ng pinag-uusapan nila ni Jonathan nang dumating ang pista ng bagong buwan.
Dumulog sa hapag si Haring Saul at naupo sa dati niyang upuan. Sa tabi ng dingding, katapat niya si Jonathan at katabi naman si Abner. Ngunit si David ay wala sa kanyang upuan. Nang araw na yaon, hindi pinansin ni Saul ang pagkawala ni David, pagkat iniisip niya marahil ay may malaking dahilan o baka hindi karapat-dapat ayon sa kautosan. Ngunit kinabukasan, wala pa rin si David. Kaya tinanong niya si Jonathan, "Bakit mula kahapon ay hindi natin nakasalo si David?" Sumagot si Jonathan, "Nagpaalam siya sa akin kahapon at uwi raw sa Bethlehem. May taunang paghahandog daw ang kanilang sambahayan at pinauwi siya ng kanyang mga kapatid. Kung maaari raw ay payagan ko siya para makita ang kanyang mga kamag-anak. Kaya po, hindi na natin siya kasala ngayon." Nang marinig ang sinabi ni Jonathan, galit na galit niyang sinabi, "Masama kang anak. Ngayon ko natiyak na kampi ka kay David. Hindi mo ba alam na inilagay mo sa kahiyan ng iyong sarili, pati ang iyong ina? Dapat mong malamang hanggat buhay ang David na iyon ay hindi mapapasa iyo ang kaharian ito. Sulong, ipahuli mo siya at iharap sa akin para mapatay ko." Sumagot si Jonathan, "Ano po ba ang kasalanan niya? At ibig ninyo siyang patayin sa galit ni Saul?" Sinibat niya si Jonathan, kaya't natiyak niyang talagang gustong patayin ni Saul si David. Galit na umalis si Jonathan. Hindi siya kumain ng araw na iyon dahil sa sama ng loob sa ginawang paghamak ni Saul kay David. Kinaumagahan, nagpunta siya sa lugar na usapan nila ni David kasama ang isa niyang bataan. Sinabi niya rito, "Hanapin mo itong pawawalan kong palaso." Katakbong sumunod ang bataan at pinawalan nga ni Jonathan ang kanyang palaso sa unahan nito. Pagdating sa lugar na binagsakan ng palaso, humiyaw si Jonathan, "Nasagawi pa roon." Idinugtong pa niya, "Daliin mo, huwag ka nang magtagal dyan." At nang makuha ng bataan ng palasyo, dali-dali itong nagbalik kay Jonathan. Wala siyang kalam-alam sa pangyayari, ngunit lubos na nagkaintindihan sina David at Jonathan. At ang kagamitan ni Jonathan ay pinauwi na niya sa kanyang bataan. Nang makaalis ito, lumabas si David sa kanyang pinagtataguan at makaitlong yumukod na ang mukha'y sayad sa lupa. Kapwa sila lumuluha at mahigpit na nagyakap. Hindi na mapigil ni David ang sarili. Siya ay nanangis. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Jonathan, "Sige, lumakad ka na. Samahan ka nawa ng Diyos. Tulungan nawa tayo ni Yahweh na huwag masira ang ating sumpaan at manatili tayong magkaibigan habang panahon. Pati ang ating magiging angkan ay..." At naghiwalay silang dalawa. Si David ay papalayo pauwi naman sa lungsod si Jonathan. Yan po mga kaibigan, hanggang doon po tayo sa chapter 20, from chapter 17 to 20. Alam niyo po salamat sa Panginoon kasi sa bawat salita ng Diyos na ating binabasa ay meron po tayong nakukuha na magagandang halimbawa at magagandang lesson, di po ba? Unang-una, ang nakita po natin dito sa ating binasa ay yung gabay ng ating Diyos sa buhay ng mga Israelita, lalo na sa buhay ni David na siya ang nakapatay sa isang higanting si Goliath. Pangalawa na ating nakita, yung pumasok na inggit sa puso ni Saul nung nakita niya na si David na ang mas maraming puri o pinupuri na siya ng higit pa kay Saul ng mga tao. Ang pangatlo pa po ay yung isang magandang samahan, tapat na samahan ng magkaibigan. Lagi ko nga pong nabasa kanina, ilang beses binasa na mahal ni Jonathan si David na gaya ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Ano po, nakakatuwa po yung ganitong uri ng pagiging magkaibigan. At yung inggit naman talaga mga kaibigan ay kahit sinong tao, kahit mataas pa yan, kahit hari pa yan, mayaman man yan o mahirap man yan, ay pareho po yan na napapasuka ng inggit. Ano po, dahil kapag ang isang tao ay talagang walang tunay na pagkilala sa Panginoon at wala sa kanya yung tunay na pag-ibig ng Diyos, talagang papasukin po yan ng inggit sa kanyang kapwa. At yung mga Goliath naman, alam niyo po,
Kung nung panahon ng mga Israelita ay talagang literal na higante ang kanilang kalaban, talagang digmaan, ano po. Ngunit sa panahon naman natin ay talagang araw-araw din po ay may digmaan tayo. Iba-iba po ang gulayat ng ating buhay. Meron talagang matitindi na digmaan sa buhay natin. Mga pagsubok, mga suliranin, mga tukso ng kaaway, mga problema, mga suffering. Kumbaga ay hindi lang isang gulayat ang ating dinidigma sa bawat araw, kundi napakaraming gulayat, mga higanting mga problema. Ngunit gaya ni David, si David ay patuloy na nanampalataya sa Diyos na si Yahweh, ang Diyos na buhay, na hanggang ngayon ay buhay, ano po. Kaya tayo po ay kagaya rin ni David na nagtatagumpay sa lahat ng mga gulayat na mga problema sa ating buhay na ating hinaharap o nakakaharap sa bawat araw, sa bawat sitwasyon, sa bawat pagkakataon. At ang lahat po ng katagumpayan na ating nararanasan, yan po ay bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. At sa tema naman po ng magandang samahan, ayan, salamat sa Diyos. Alam niyo mga kaibigan, nakakatawa ang buhay. Ngayong araw nga po talagang nakatingala po ako sa langit kasi sabi ko nga ay dumadaan sa mga sitwasyon minsan ng buhay na hindi masaya, ano po. At medyo short po ang sitwasyon ng budget ko minsan, lalo na ngayon na kami po ay sakop ng obligasyon ng aming anak na bagong panganak din ang kanyang asawa, ang aming manugang. At siyempre ako bilang magulang ay nag-iisip din po ako kung paano makatulong sa aking anak. Ngunit kung titignan ko po yung resources ko bilang isang nanay na merong may edad na, senior citizen na, at merong pinagdadaanan na karamdaman, ay wala po ako makitang maganda kapag tinignan ko. Pero kapag ipikit ko po ang ating mga mata at ituon sa Diyos ang ating puso at isipan, naroon po yung pananampalataya, yung tuwa sa aking puso na kung wala akong magagawa bilang tao, bilang nanay, pero may magagawa ang ating Diyos sa aming sitwasyon. At yan po papasok yung salitang magkakaibigan. Nakakatuwa po ang buhay kasi alam nyo po, meron po akong kaibigan since 1995 nung dumating kami dito sa Palau, na talagang siya na talaga yung kauna-unahang kaibigan ko. May mga panahon din na nagtatampuhan kami, pero hindi po talaga kami nag-away ng pisikalan o salitaan sa harapan ng maraming tao. Yung tampuhan namin noon ay tahimikan lang kami. Ngunit ang Diyos ay napakabuti dahil nakita ng Diyos ang puso ng bawat isa sa amin na naroon. Kumbaga hindi nabubura yung magandang pinagsamahan namin. Ngunit ako naman po yung uri ng kaibigan na hindi ko po ito sinasamantala dahil kaibigan kita ay talagang ipapasa ko sa iyo ang aking sitwasyon. Ngunit nakakatawa po kasi sa panahong ito ay talagang siya yung nakita ko sa aking isipan na kaibigan. Siyempre pag magkaibigan, nandyan yung mga tawag dito, mga daingan ng sitwasyon ng bawat isa at yun, kumbaga sinubok ng Panginoon ang puso ng bawat isa. At salamat sa Diyos kasi alam niyo mga kaibigan, siya yung uri ng kaibigan na hindi lamang kaibigan ang turing sa akin, kundi parang niya akong ate, parang niya akong kamag-anak. At sa unang pagkakataon, siya po talaga ay hindi po napakali, hindi po siya nagdalawang isip, kundi ginawa po niya ang kanyang kaparaanan. Dahil sa panahon po nito ay mahirap din po magtrabaho sa ibang bansa. At talaga pong nakakagulat naman yung kanyang response na talagang maramdaman mo yung kanyang pag-aalala, yung kanyang malasakit at kanyang pagmamahal
Kaya nga po ang kaibigan malalim po yan, parang si Jonathan at si David, na kumbaga ililigtas niyo pare-pareho ang isa't isa. Kapag merong nalulunod ay talagang gagawa ka ng paraan para hindi lubusang malunod ang kaibigan mo. So yan po ang uri ng kaibigan kong isa. Marami din po ako mga kaibigan na talagang itinuring kong kaibigan. Pero meron talaga tayong kaibigan na hindi ka magdadalawang isip na magsabi ng iyong kalagayan. Ano po? At napakapalad po natin kapag binigyan po tayo ng Panginoon ng isang kaibigan na talagang tapat sa pagkikisama sa atin bilang kaibigan. Ngunit higit sa lahat, wala po tayong ibang kaibigan na talagang all-in-one na. Kumbaga nasa Kanya na lahat. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang ating Panginoong Hesus ay hindi lamang natin Diyos, hindi lamang natin tagapagligtas, kundi siya yung ating best friend. Siya yung tunay nating kaibigan na kapag tayo po ay lumuhod at kinakausap natin ang ating amang Diyos, ang ating Diyos sa Ama sa langit, ang ating Diyos naman, ang ating tagapagligtas naman, ang ating Panginoong Hesus, ang ating tunay na kaibigan, ang siya pong nagsasabi sa ating Tatay sa langit na, ay Ama, pakinggan mo ang kanyang hiling, ang kanyang daing, dahil talagang napapanahon, kailangan niya. So, kumbaga, ang ating Panginoon ay talagang siya po yung resources natin sa lahat. At nangyayari po ang isang bagay dahil naaayon po ito sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ang tandaan lang po natin ay yung buhay na maging tapat po tayo sa isa't isa. Maging tapat po tayo sa Panginoon. Huwag tayong matakot sa mga pagsubok. Manatili ang ating pananalig sa Diyos kahit nasa gitna man po tayo ng wilderness o sa gitna ng suffering, sa gitna ng mga pagsubok. Manatili po yung ating pagmamahal sa Diyos, ang pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Ganun din po. Pahalagahan po natin ang ating mga kaibigan. Wala mang maitulong o may maitulong man kapag nakikita natin na tapat ang kanilang pagmamahal sa atin. Hindi lang naman po sa pera ang sukatan ng pagiging magkaibigan. Mas makikilala po natin ang ating mga kaibigan doon sa panahon na walang-wala ka na. At kung sino ang mag-response ng may pagkataranta pa nga, kung minsan parang nagmamadali ay yung kaibigan ko, nangailangan, baga hook or by crook, kahit wala ako ay gagawa ko ng paraan para matulungan siya. Yan po yung uri ng kaibigan na kagaya ni Jonathan at ni David, na wag po natin itong pahamakan. Wag po natin itong gawing basta-basta lang na relasyon. Ano po, lagi kong sinasabi, basta ang isang kaibigan na nandyan lang lagi sa tabi mo at nagbibigay ng lakas sa iyo, tumutulong para lumakas ang loob mo, yan yung tunay na kaibigan. Yung kaibigan na laging may aksyon. Ito man ay panalangin, ito man ay advice, ito man ay kasabay mong lumuluha. Yan yung mga tunay na kaibigan. Kaya sa inyo pong lahat, kahit hindi ko man po kayo kilala, mga kaibigan, sa lahat po ng aking mga listeners, mga viewers, sa lahat po ng aking mga subscribers, mula po sa dating subscribers hanggang sa mga sandaling ito sa aking mga bagong subscribers, kayo naman po ang aking mga tunay na kaibigan dito po sa aking YouTube channel, dito sa mundo ni YouTube. Kaya maraming salamat po sa inyong suporta. Shout out po sa inyong lahat, mga kaibigan ko. At wala po akong ibang dinadalangin sa bawat araw na nawa ay patuloy kayong gabayan, patnubayan, pagpalain ng ating Diyos at loobin nawa ng Panginoon na kung mayroon man po akong kaibigan na naririto sa aking YouTube channel, Sarili Mix Stories, kung meron man po akong subscribers na naririto, at sa lahat po ng nakakapanood ng aking video o nakakarinig ng salita ng Diyos, ang dalangin ko po ay magkaroon po ng tamang relasyon ang buhay ng bawat isa
tunay na pananampalataya sa Diyos at magsuko ng buhay sa Panginoon, pagsisihan ang nagawang kasalanan, tanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay. Kaya mga kaibigan, purihin ang ating Panginoon sa araw na ito. Salamat sa kanyang gabay, sa kanyang patnubay, higit sa lahat. Salamat sa salita ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin sa araw na ito. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, patnubayan, at pagpalain ng ating Panginoon. Amen.